Susunod, mga kababayan, speaking of kaso, ito na, ito yung pinaka-exciting part ng ating topic, si Sara Duterte. Naku po, mga kababayan, ano nga ba ito? Sara Duterte, swapang kasi, kaya nga po, Sir Kendrin, Sara Duterte, mga kababayan, may panibagong kaso. Laka, anong kaso ito? Ito po ay Trillanes sinisiguro ang pagbubuko sa bilyon-bilyong pangungurakot umano ni BP Sara. According po yan sa Bilyonaryo News Channel ni Corina Sanchez. Nako, ito Bilyonaryo News ito. Panibagong kaso, panibagong problema, sa sakit ang ulo. Ang sabi nga ni Amy, kung hindi talaga kayang lusutan, ay malamang sa malamang, makukulong talaga. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Bubuksan natin. Wait lang kasi parang ayaw magbukas eh. Wait lang mga kababayan, ano ko lang. Wait lang na off ko pala yung ating wifi. Hindi pala tayo nakakonek. Pasensya na So ito mga kababayan. Asan ba yung wifi dito? Yan, yung cellphone na to, hindi ko naman alam gamitin ito. Saan ba yung wifi dito? Network, wifi. Saan ba dito? Internet, wifi. Ito na, pasensya na mga kababayan Hindi ko alam gamitin yung cellphone Ito, mga kababayan. Kukunik na natin. Buksan natin, mga kababayan. Hala, Diyos ko! Ito na. Ba't ayaw magbukas? Mga kababayan, ayaw niya magbukas. Dito tayo sa bandang gilid, magbukas. Kasi, ayaw nga naman. Punta na lang tayo sa YouTube channel mismo ng Bilyonaryo News, mga kababayan. Ito yung patunay, mga kababayan, na kung saan si Trillanes siguraduhin pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Patay! Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya ay siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Hala! Ito na. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noong pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Cavio. And we're talking about billions. So it's not just the pesos. 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Hala, kita ninyo? Hala ka, mga kababayan. Antabayanan natin, sino kaya itong magpa-file ng kaso? Na maraming ebidensya na nagpapatunay na tumatanggap ang magkakapatid na Duterte every 6 months ng tag-milyon-milyon mula sa drug lord. According kasi, mga kababayan, sa aking napapanood noon na sinasabi ni Trillanes, nagbibigay daw itong isang drug lord na pinapangalanang si Sammy Uy. Nagbibigay daw ito ng campaign fund para kay Sara, kay Digong, kay Baste, pati si Hanilet nakatanggap pa. Naku po, mga kababayan, marami-rami ito, mga kababayan. Magre-reunion yata to sila. Magre-reunion ito. Ito na yung sinasabing the downfall of Duterte. Because hindi natatakot ang batas. Kung ang tao natatakot, ang batas hindi natatakot. Sabi ni Attorney Oliva Regal.
That is because the justice will not defend. Diba? Sabi ni Atty. Regal yan. Ngayon pakinggan natin mga kababayan. Ako, Diyos ko po. Narinig ninyo ha? Na may magpa-file ng kaso. Hindi ko alam kung sino ang magpa-file. Bukod kay Trillanes, may magpa-file ng kaso na magpapatunay. Nako po, eto na nga mga kababayan. Pakita ko sa inyo ha. Trillanes, ito. Tumanggap ng pera si Duterte kay Sammy Uy. Makita ninyo ha mga kababayan kung anong ibig sabihin nito. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Naku. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po. Ayan ha mga kababayan. Dito po nakalagay, lakihan ko lang ha. Dito po kasi nakalagay mga kababayan, account owner. Ito po ha. I-screenshot nyo para makita nyo po habang babasahin ko. No? Dito po nakalagay sa inilabas po ni Trillanes na 2.4 billion. Ito po yung kakalkalin ng ombudsman. Kung gaano katotoo ito, 'di ba? At kung gaano accurate ito. So ito po, babasahin ko lang ha, mga kababayan. Trillanes shares supposed bank records with deposit of at least 2.4 billion named under the family members of former President Duterte. So yun po yung kakalkalin at isasampa sa ombudsman, no? So number 1, account owner, Sara Shimerman Duterte. October 25, 2011, October 25, 2011, 7.4 million ang pumasok. Involved amount. October 25, 2011, kay Sara Duterte, ang pumasok 7.4 million. Pagdating naman ng April 24, 2012, 7.4 million ulit. So in total of 14.81 million. Kay Sara pa lang yan ha. So pangalawa, account owner, Rodrigo Roa Duterte. Ang date, November 14, 2011, 775,000 ang pumasok. Pangalawa, November 22, 2012, 7.4 million. Tapos April 1, 2013, 7.1 million. So in total of sa tatlong taon, 11, 12, 13, 15.6 million. Yan po ang kay Digong. Ito po sa taas sa baba. Kay Sara sa loob po ng 2 taon, tumatanggap po siya ng 14.8 million. Pangalawang account kay Digong sa loob ng 3 taon mula 11 hanggang 13, 2011, 2013, tumanggap po siya ng 15.6 million. So 2011, 2012 kay Sara 14 million. Kay Digong 2011, 2013 15 million plus. Dito naman kay Sebastian Duterte, kay Baste, 2011, 2012, 2012, 2013. So dalawang 2012, 2011, 2013, tumanggap po siya ng tag 10 million. So sa 4 na taon, 2011, 2012, 2012, 2013, tumatanggap siya ng 41.2 million. Sunod, account owner, Paulo Duterte. Date, October 2011 and 2012, tumatanggap siya ng 9.7 million in total of 19.4 million. 2 taon lang kay Pulong. Account, Shelito Avancenia. 2011, 12, 12, 12, tatlong 2012, nakatanggap si Hanilet at isang 2011. Tag 10 million lahat yan.
So in total of 42.6 million ang natanggap ni Hanilet. Kita ninyo, mga kababayan? Kay Sara, 2011-2012, nagkakahalaga ng 14.8 million. Kay Digong, 2011-12-13, 15.6 million. Dito kay Baste, 2011-12-13, 41 million. Dito naman kay Pulong, 2011-2012, 19 million. Kay Hanilet, 2011-12-12-12, 42.6 million. So in total of 2.4 billion ang kanilang natanggap. Ang tanong, saan po ito galing? Sa droga. Sa droga. Kay Sammy Uy. Nako po. Kasi mako-question ka niyan mga kababayan Magbe-base kasi yan sa tax mong binabayaran a year. Kung may business ka, magbe-base yan sa tax. Ngayon, sa totoo lang mga kababayan, itong mga Duterte ngayon, na mula 2017 hanggang 2025, wala silang ipinakitang salin. Ngayon, nagkakanda bilat-bilat, nagkakanda utin-utin ito. Paano nila imamatch yung salin nila doon sa BIR? Nako po, diba? So yan po ang sinabi ni Trillanes. Ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet. Kita ninyo? Habang nagsalita si Trillanes niyan sa Congress, sa Quadcom to hindi umimik si Sara, nakaganon lang. Nakaganon lang siya. Kasi naalala ninyo, ito po yung time na si Trillanes ay hinamon niya si Digong na pirmahan ang waiver at sasampalin daw siya ni Digong sa publiko. Sabi ni Digong, sir, ano kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Sir, kita nyo? Yun po yung time na yon. Nandun si Sara nun sa likod. Na habang inaabutan niya si Marcoleta ng burger. Diba? So, nandun si Sara nun, nanunood. Habang dinidiscuss ito ni Trillanes. Ito po, pakinggan nyo. Ayan Meron kay Pulong Duterte at meron po kay Hanilet. Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Kita ninyo? 2.4 billion. So kung naalala ninyo mga kababayan, si Sammy Uy, yan po yung kasama ni Sara at ni Martin Romualdez. Sa mga hindi po nakakakilala kay Sammy Uy, gusto nyo pong makita? Sige, search natin. Sammy Uy, Sara, and Romualdez. Naku, makukunik na naman si Romualdez dito. Ito po mga kababayan, ito po yung patunay na kung saan sila po yan. Ayan po si Sammy Uy. Yan po ang kasama ni Sara, ni Romualdez. Yan po si Sammy Uy. Hindi ko sinabing tumanggap si Romualdez dyan Malay natin, pina-picture lang ni Sara or di kaya pinakilala ni Sara si Sammy Uy kay Romualdez. Diba? Nako po. Kaya wag niyo hamunin si Romualdez mga Duterte kasi pag si Romualdez magsalita, dapat lang talaga kung ako tanungin, pwede ba gawing state witness si Romualdez? Yes, papayag ako. Bakit? Malay natin, malay natin sa picture na to may nangyari. May nangyaring kababalaghan na abutan. So pwedeng mag-state witness si Romualdez diyan. Di ba? Payag ba kayo, mga DDS, mag-state witness si Romualdez? Yes, pumayag kayo. Para sabihin ni Romualdez dyan kung ano ang nangyari pagkatapos ng picture na yan. Di ba? Ay, nako, di poga talaga ba? Ayan po si Sammy Uy. Alam nyo na. Yeah? So, ngayon nga, mga kababayan, ito na nga yung sinasabi natin na may ads po, wag po kayo mag-skip.
Baka maraming alam si Romualdez. Kaya nga Sir Henry eh. Sa totoo lang, pinag-initan nila ng pinag-initan si Romualdez, hindi nila inisip na kapag si Romualdez magsalita. Alam nyo, minsan sabi ko nga, alam nyo, yung mga politiko nakikita mo ngayon nag-away-away sa social media eh. Pero pag sa talikod ng camera niyan, magugulat ka, naka-face mask yan, pumupunta, kumakain sabay-sabay ang mga yan. Sabi ko nga sa inyo, in the Philippines, we are, the ordinary Filipino is a victim of politician. Totoo yan. Makita mo ngayon nagmumurahan. Tapos magugulat ka sa isang kainan na exclusive na ipinapasara kasi magsama-sama pala sila. At nag-uusap-usap, tignan nyo, naluloko natin yung taong bayan, di ba? Tignan ninyo, away-away tayo, naniniwala sila, pero hindi nila alam, magkakaibigan pa rin tayo, di ba? Trip-trip lang, di ba? Tapos tignan ninyo, nababayad sila ng tax tayo, buhay na buhay tayo, di ba? Parang si, ano lang yan eh, parang si Gloria at si Erap noon. Tapos nung naging presidente si Digong, nagsama silang lahat. Diba? Gloria, Erap, nag-away. Nung na-presidente si Digong, binigyan ng pardon silang lahat, nagkakaibigan na. Andun pa si Imelda. Diba? Kita ninyo, away ngayon. Next year, magkaibigan na naman. Totoo yan. Pakita ko sa iyo picture. Tingnan nyo ha. Tignan ninyo. Erap, Gloria, Imelda, Duterte. Hindi naman tanggihan, kababayans. Anong tawag nyo dyan? Anong tawag nyo dyan? Itatanggihan nyo pa yan? Anong tawag nyo dyan? Away-away ngayon, kaibigan din soon. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo eh. Diba? Ganyan naman talaga. Diyos ko. Pag-usaping politika, away. Yeah? Pag-usaping pera, kaibigan. Ganun lang. No matter how. Pero niniwala ko si Imelda, hindi na kailangan pera yan. This is the reason that I want to survive. Because is it million or billion? Billions. This is not only conceived the Philippines, but the world. Yan, sabi ni Imelda yan. Not only the Philippines. It can only save not only the Philippines, but the world. And this is the reason that I want to survive. Ayan. Maraming pera si Imelda. Pinaplastic nga lang nila. Yeah. So, yun po ang katotohanan, mga kababayan. Ngayon, tanong ko, alam nyo na. Napanood nyo na. Magsasampa ng kaso na panibago kay Sara. Ngayon, mga kababayan, ilan na nga ba ang kaso ni Sara? Ilan na nga ba? Gusto nyo bang malaman kung ilan na ang sinampang kaso kay Sara? Ito po, sa pamamagitan ng aking pag-research, sa aking pananaliksik bilang isang vlogger, bilang isang content creator, bilang isang politician, political vlogger, no? Sa aking pananaliksik, nakuha ko mula kay makapangyarihang baba. Si makapangyarihang baba, ito. Mga kababayan, ay malalaman nyo po kung kanino ito galing. Kay makapangyarihang baba. Katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Kita nyo? Ganun po kadami ang kaso ni Sara. Ngayon sabihin natin 15 kakaso yan o 20 kakaso. Dagdagan pa yung sinabi ni Trillanes kanina. O sabihin natin 15, madagdagan ng 2, 3, 4, nako, 20 na.
Ang sabi nga ni Aimee, hindi makakaligtas. Ito Tas kung may anomalya man. Hindi makakaligtas. Anomalya man. Ano sabi? So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Ano sabi niya? So, hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga, hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. Bakit ganun yung mga boses nila may S? Sir, hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga, hindi talaga. So, kumbaga, hindi talaga. Alam nyo na, mga kababayan. Sa mga nagtatanong po kung ilan na po ang kaso ni Sara. So, hindi po talaga, kumbaga, hindi po makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Talagang maiimbestigahan to ng todo-todo. Ganon yung mata niya kasi nahihila na yung botox eh. Kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. So, talagang maiimbestigahan to ng todo-todo. Ang galing, ang galing. Sino kaya makeup artist ni Aimee, no? Ang galing. Ang ganda, ganda. Yung buhok ni Aimee parang, ano na, ang spray. Ay, Diyos ko. Yung buhok ni Aimee parang... Pasensya na mga kababayan, hindi ko matapos. Yung buhok ni Aimee, parang spray net na lang nadala. Putang inang yan. Yung buhok niya, alam nyo, kahit babanggain na siya ng electric pan, buo pa rin. Spray net na lang nagdala. Pag sinindihan mo ng lighter, alam mo yung hindi aapoy pero gaganon. Diba? Kita nyo yun, mga kababayan? Pag sinindihan mo ng lighter yung buhok niya, gaganon na lang, hindi siya aapoy. Kumbaga, masusunog siya, pero hindi siya aapoy. Kukupot na lang. Putangin na ka. Kaya, alam nyo na, mga kababayan, kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Imbestigahan to talaga ng todo-todo. Alam nyo na, ha? So,